na patungkol mga kasama, pagbabanta ba to ng China sa atin kaugnay nga doon sa sinasabi nga nilang misinformation daw ang binibigay natin. Kaugnay nga rito sa mga nangyayaring panghaharas at pambubuli ng China, mga kasama, di ba, sa ating mga barko ng Philippine Coast maging sa ating mga mangingisda. Commodore Tariela, sir, good morning po. Hello sir, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, tama ho ba yung sinasabi ng China na maghinay-hinay tayo sa misinformation, pagbabanta ba to sa atin? Well, definitely sir, no. This is actually a threat, no, na ginagawa ng Chinese government for us to stop in exposing their illegal activities and aggressive behavior in the West Philippine Sea. May specific ba silang tinutukoy, 'di ba, dito sa mga inilalabas nating detalye sa panghaharas nila sa ating mga kababayan diyan sa West Philippine Sea? Well, lahat sir, no. Pero ang pinaka naging simula nito for them to have confidence to call me out is yung caricature, no. Lang naman yung naging una, and then eventually ito na yung naging opening nila para sabihin lahat ng sinasabi ko in the West Philippine Sea are all lies and misinformation. Oo. So, alam naman natin, sir, no, na ang ating nilalabas sa Philippine Sea is actually anchored on truth, no? Lagi tayong may resibo. We have videos, we have photos, and most importantly, we also have eyewitness account ng ating mga journalista, reporter at ng ating mga kasama sa media, no? Na nagkaroon ng oportunidad na makita mismo first hand how the harassment of the Chinese government are being done in the West Philippine Sea. So paano natin na tinitik itong kanilang pagbabanta sa inyo, sir? Well, nagsalita na po ang Department of Foreign Affairs, the Department of National Defense, the National Security Council, na wala po tayong dahilan para huminto sa pagsisiwalat ng mga maling gawain ng China, at mariin po nating ibinihinay, no, na ang atin pong mga balita ay naaayon lamang sa mga gawa-gawang impormasyon. Subalit ito po ay impormasyon na talagang patunay na nangyayari ang mga insidente na ito. At ang pinakakawawa dito ay ang ating ordinaryong mangingisdang Pilipino. Correct. Silang lubhang apektado rito yung hanapbuhay nila eh. Pero may pag hindi tayo tumigil dito sa mga inilalabas nating mga totoong impormasyon na ginagawa nila, di ba, sa ating mga kababayan, may specific ba ding pagbabanta na sinasabi nila kung sakasakali tuloy-tuloy yung paglalabas natin ng impormasyon? Well, ang tanong ko nga dito, sir, ano pa ba ang mas matinding magagawa nila kung lahat naman ng harassment sa dagat ay nagawa na nila? No? Tama. Binangga na nila tayo, winatarkana na nila tayo, ginamitan na tayo ng laser, binombahan na rin ng tubig ang mga isang Pilipino. Ano pa ang mas masama dito at mas matindi pang magagawa ng Chinese government? No? So kasalukuyan, ano po yung ginagawa ng Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea? Kung makikita po natin, sir, no, I released data a few days back, no. Makikita natin na mas madami tayong pagpapatrolya, mas mahaba ang pagpapatrolya ng ating mga barko sa West Philippine Sea, particularly in those areas na alam natin pangisdaan. Kasama dito ang Baho de Masinloc, no. So we maintain our presence, and despite of the provocative unlawful activities na meron ng China at mas maliit ang barko natin, ay patuloy pa rin nating pinapatulyahan ito, no. And secondly, pinakamahalaga sa lahat, no, para sa atin, we are not going to stop in documenting all those illegal activities na ginagawa ng China. Dahil ito ay isang matinding ebidensya, no, para tayo ay magkaisa bilang isang bansa na ang pagtindig sa West Philippine Sea ay obligasyon nating lahat bilang Pilipino. At ang pangalawa sa lahat, we are getting the support of the international community, no. Karamihan ng diplomatic missions dito sa Pilipinas
every time na meron tayong incidenting ilalabas, ay nagpapahayag ng suporta at kasama nating tumitindig sa mga maling gawain ng China. Opo. Nadagdagan ho ba yung mga barko natin dyan na Commodore sa pagpapatrolya? At ito bang mga barko natin, masasabi natin, pwede nang masindak itong China Coast Guard? Well, I don't think that we have the capability na sindakin sila, no? But what is important, sir, is that kahit hindi tayo nakakasindak at ang mga barko nila ay mas nakakasindak, ay patuloy pa rin natin pinupuntahan ng karagatan na ito para panindigan na ito ay para sa Pilipino. Oo. Sa panig ng mga mangingisda, paano natin pinoprotektahan yung kanilang hanapbuhay, Commodore? Ngayon. Well, ang ating po mga mangingisda, sir, no, for more than a year already, meron tayong tinatawag na kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Kung saan, kapag may na-monitor tayong mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, ay pinupuntahan ito ng barko ng Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources for them to provide safety and security at magbigay ng ayuda, no? Whether in the form of fuel, pagkain, o tubig, o yelo, para mas matagal yung pangingisda ng ating mga kababayan. Oo. So patuloy pa rin sa pagbibigay ng ayuda. No, sa ating, Yes, sir. Patuloy pa rin po tayo dyan, sir. Sabi nyo nga, isa sa mga pinaka-apektado dito sa problema natin dyan sa West Philippine Sea, laban rito sa China, ay yung mga mangingisda talaga. Kasi hanap buhay ang pinag-uusapan eh. Diyan lang sila. Dumidepende yung kanilang kaldero, di ba, Commodore? Yes, sir. Opo. Kaya ako para sa akin, sir, no? Every time na sinasabi ng mga trolls, hindi naman to tumatama sa sikmura ng ordinaryong Pilipino. Ito ay usapang militar, ito ay usapang diplomasya. Sinasabi ko lagi, no, na tumatama ito sa ordinaryong Pilipino dahil ordinaryong mangingisda ang naapektuhan dito. At itong mga mangingisda na to, ito yung nagdadala ng mga seafoods natin, no, na kinakain natin sa Metro Manila. So you can just imagine how it impact the food security of our country. Ibig sabihin, lahat tayo ay apektado rito sa issue ng West Philippine Sea. Correct. Hindi lang ito usaping militar, usapin ng sigalot sa teritoryo. Kahit sabihin natin, okay, usaping militar, dapat may pakialam pa rin tayo dyan. Kasi atin yan eh. Lahat ay Yes, sir. lahat dapat ay makialam. Hindi lang yung mga apektadong mangingisda. Anyway, all right, Commodore, ito'y ano lang din, no? Follow up lang din. Ibang usapin naman ito. Dito sa mga nangyayaring paglubog ng ilang mga barko kanina, madaling araw, may nangyaring insidente sa karagatan ng Basilan. Ano na po ang update na natanggap po ninyo? Pinakahuling impormasyon na nakuha po ninyo? Alam niyo, sir, kahit gusto kong sagutin yan, I don't have the data for that. Ako po ay tagapagsalita lamang ng Coast Guard when it comes to the West Philippine Sea. But I just learned from the statement ng ating pong Commandant Admiral Ronil Gaban. He expressed, no, ang commitment ng Coast Guard and of course the support of the entire shipping agency, no, shipping agencies sa Mindanao para tumulong sa pagsasalba ng mga survivors na napabalitang lumubog nga nitong madaling araw. All right. Maraming salamat po, Commodore J. Tariela, sir, sa inyong oras sa panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Thank you very much, Commodore J. Tariela.